Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako humihingi ng bayad sa ngayon. Oo, at hindi lamang ang gusto kong marinig sa'yo. Sa takdang panahon, sisingilin kita. Kung gusto mo mapasayo ang taong mahal mo, at kung gusto mong pahirapan ang babae na humahad lang sa kasiyahan mo, ako ang kailangan mo, iha. Makikita mo, ipaparanas ko rin sa iyo ang kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Isinusumpa ako, ipapatikim ko rin sa iyo ang lahat ng ito at makukuha ko rin ang lalaking mahal ko. Pinagsisisihan ko ang araw na naging kaibigan kita. Ahas ka, traidor, desperada! Ikaw ang nagtulak sa akin kung bakit ko nagawa ang lahat ng ito. Simula nang dumating ka sa buhay ko, nagkanda malas-malas na ang lahat. Taon 2000, Tacloban. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang papauwi pa lamang si Lorna galing sa trabaho. Buti na lamang at agad itong nakasakay ng tricycle. Mula sa kalsada na kanyang binabaan ay naglakad siya papunta sa kanilang bahay dahil hindi na yon kayang pasukin pa ng tricycle. Napakatahimik at medyo madilim na ang paligid. Mangilan-ngilan lang ang bahay sa lugar na yon dahil medyo liblib na ang kanilang lugar. Habang naglalakad ang babae, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg at parang may ibang tao na sumusunod sa kanya. Paglingon niya, wala naman siyang nakita ni isang tao man lang. Tumaas ang balahibo ni Lorna dahil sa takot at binilisan niya ang kanyang paglalakad, nagmamadaling makarating sa kanilang bahay. Nang siya ay makauwi, dumiretso na siya sa kusina at kumuha ng baso at pitsyel na may lamang tubig. "O anak, nandiyan ka na pala. Bakit hingal na hingal ka?" "Abat, uhaw na uhaw. Tumakbo ka ba at, nako, tagaktak ang pawis mo." Mano po, itay? "Ano ba nangyari sa'yo at parang takot na takot ka?" Wala lang po, itay. "Anong wala? Para ka nakakita ng multo. Tignan mo nga yung itsura mo." Guni-guni ko lang po yon. Bigla po kasing nag-iba ang pakiramdam ko habang naglalakad pagkababa ko ng tricycle. "Di ba sabi ko sa'yo huwag kang magpapagabi sa daan? Delikado na ang panahon ngayon. Ay, teka, bakit nga ba ginabi ka ng uwi? Saan ka ba nanggaling?" Nag-overtime po kasi ako, tay, sa trabaho. May pinatapos lang si boss sa opisina. Kailangan maipasa bukas kaya tinapos ko na bago ako umuwi. Ganun ba? Bakit hindi ka nag-text sa kapatid mo para nasundo ka sa labasan? Hindi na, tay. May istorbo ko pa po kayo. Oras na rin po ng pahinga ninyo. Kahit na, alam mo naman na nag-aalala ko sa'yo kapag hindi ka pa nakakauwi, lalo't babae ka. Mahirap na. Maraming masasamang loob dito sa atin. Kapag kumakagat na ang dilim, hindi mawawala sa akin na mag-alala. Opo, tay. Nag-iingat naman po ako. Abay, dapat lang. Baka makapatay ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta sa susunod, kapag ginabi ka, mag-text ka sa kapatid mo at nang masundo kita sa labasan. Naintindihan mo ba? Opo, sige po, tay. Para hindi na po kayo mag-alala. O siya, sige. Magbihis ka na at kumain ka na dyan. Hindi ka na namin inintay kasi gutom na yung kapatid mo. Ay sus, ikaw talaga, Elmo. Lagi ka na lang gutom. May bulati kaya yata sa tiyan eh. Ay, wala tuloy akong kasabay kumain. Grabe ka naman, ate. Hindi lang kasi ako nagmerienda kanina. Biro lang yon. Ikaw talaga? Nakasimangot ka naman kaagad. Isinara ni Elmo at ni Mang Kaloy ang bintana at pintuan bago pumasok sa silid-tulugan. Habang kumakain ng hapunan si Lorna, bigla itong napatigil sa pagsubo dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Parang tinutusok ng matatalim na karayom ang ulo nito. Hindi na natapos ng babae ang pagkain at humiga na siya saglit sa may upuan na gawa sa kahoy.
Bigla itong nakarinig ng kaluskus sa labas ng bahay at dali-daling lumabas para alamin kung saan nagmumula ang ingay na yon. Sino yan? Anong kailangan mo? Kung inaakala mong matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Nakarinig siya ng boses ng isang babae na tinatawag ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Palayo ng palayo ang boses at patuloy rin siya sa paghakbang na tila ba sinusundan kung saan yun nagmumula. Hindi niya namamalayan na malayo na pala ang kanyang nalakad. Nagulat na lamang siya dahil hindi na pamilyar ang lugar na kanyang kinaroroonan. Madilim at may masangsang na amoy na parang may nabubulok na hayop. Dahilan para bumaliktad ang sikmura niya sa sobrang baho. Oh, nasan ako? Anong klaseng lugar ito? Narinig niya ang isang malakas at kahindik-hindik na halakhak ng isang babae. Sa pagmamadali na makaalis ni Lorna sa lugar na yon, tumakbo siya paatras at hindi niya namalayan na may malalim na hukay siyang naapakan. Kasabay ng malakas niyang sigaw ay ang tuluyang pagkahulog ng dalaga. Ate gising! Nananaginip ka! Salamat sa Diyos, panaginip lang pala. Hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako. Sobrang sakit kasi ng ulo ko kanina, Elmo. Bakit ate? Ano bang napanaginipan mo? Napakasamang panaginip. Parang isang masamang pangitain. Nakakatakot. Huwag naman sanang may masamang mangyari. Diyos ko, ilayo mo po kami sa anumang kapamakan. Gabayan at ingatan niyo po kami palagi. Huwag kang mag-alala ate, panaginip lang yun. Hindi yan magkakatotoo. Sabi nila kung ano raw ang nangyayari sa panaginip, kabaliktaran sa kung anong nangyayari sa totoong buhay. Lumipat na lamang si Lorna sa kwarto para tuluyan ng makapagpahinga. Maaga pa kasi siyang papasok kinabukasan sa kanyang trabaho. Bakas pa rin sa kanyang muka ang pag-aalala. Hindi mawala sa isip niya ang masamang panaginip na yon. Kinaumagahan, pinatawag si Lorna ng kanyang boss sa opisina. Nagmamadali namang pumunta ang dalaga. Boss, pinapatawag niyo raw po ako. Oo, Lorna, may maganda akong balita sa iyo. Nag-resign na kasi ang dating supervisor natin, kaya ikaw ang napipisil kong pumalit sa posisyon niya. Sa susunod na araw magsisimula ka ng mag-training sa bago mong posisyon, ha? Talaga po? Magandang balita po yan. Maraming salamat po, boss. Abot langit ang ngiti ni Lorna habang papalabas sa opisina ng kanyang boss. At agad nitong pinuntahan ang kaibigang si Ana na kumakain ng tanghalian upang ipaalam ang magandang balita sa kaibigan. Oh, Lorna, bakit parang ang saya-saya mo? Para kang nanalo sa loto, ah. Oo, Bes, may magandang balita ako sa'yo. Magiging supervisor na ako. Biglang natahimik si Ana sa dalang balita ng kaibigan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Hindi niya magawang maging masaya sa tagumpay ni Lorna. Dahil pakiramdam niya, pilit na inaagaw ng kaibigan ang lahat na dapat ay sa kanya. Oh, Bes, hindi ka na naman yata natutuwa sa balita ko sa'yo. Ha? Siyempre masaya ako para sa'yo, Bes. Congrats, ha? Nagbunga ng pagsisikap mo sa trabaho. Narinig naman ni Leo ang usapan ng magkaibigan. Si Leo ay isa sa mga katrabaho ng dalawa na matagal nang nanliligaw kay Lorna. Ngunit hindi magawang sagutin ni Lorna ang lalaki dahil nagtapat sa kanya si Ana tungkol sa paghanga at nararamdaman nito para kay Leo. Nang mga oras na yun, humanap ng angkop na pagkakataon si Leo para kausapin si Lorna. Tama ba yung narinig ko? Ikaw nang papalit sa supervisor, Lorna? Oo, Leo. Kinausap ako ni boss. Sa sobrang tuwa ni Leo ay niyakap niya si Lorna
Bakas sa mata nito ang saya para sa tagumpay ng babae. Kung gaano kasaya ang dalawa ay siya namang nagpataas ng kilay ni Ana sa nakikita nito. Kung ganun, dapat tayo mag-celebrate. Kain tayo sa labas. Libre mo ako, ha? Sige ba, walang problema. Patuloy ang pag-uusap at tawanan ng dalawa habang si Ana nakasimangot at halatang hindi nito nagugustuhan ang nakikita. Ilang sandali lamang ay pasimple itong umalis at bumalik sa trabaho. Makalipas ang ilang oras, nagkataon na nagkasalubong sina Ana at Leo nang nagmamadaling pumunta si Leo sa banyo. Inaantay ni Ana na lumabas si Leo para kausapin ang lalaki. Oh, Ana, nandito ka pa pala? Hinintay talaga kita, para naman masolo kita. Hindi yung palagi na lang nakabuntot yung Lorna na yan. Ha? Ano? Ano bang sinasabi mo? Hinawakan niya sa muka ang lalaki at bigla itong napatras. Leo, alam mo naman na matagal na kitang gusto. Hindi mo lang ako pinapansin dahil sa Lornang yan. Ano ka ba, Ana? Di ba sinabi ko na sa'yo na ang kaibigan mong si Lorna ang mahal ko? Hindi ba ako naman ang gusto mo dati? Kung hindi lang siya dumating, ay nako. Ana, mahal kita pero bilang kaibigan. At saka marami naman diyang iba na pwede mong mahalin. Ikaw nga mahal ko eh. Ikaw lang ang gusto ko, Leo. Ana, pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ikaw ang mahal ko? Tigilan mo na ako. Please? Visit na Lorna na yan. Ano ba meron sa kanya na wala sa akin? Bakit hindi mo ako magawang mahalin? Di hamak na mas maganda naman at mas sexy ako sa kanya. Ano ka ba, Leo? Bulag ka ba? Ana, tama na. Ito na ang huling beses na mag-uusap tayo tungkol dito. Mahal ko si Lorna. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Umalis at iniwan na lamang ng lalaki si Ana dahil hindi na nito nagustuhan ang inaasal ng babae. Halos hindi maipinta ang muka ni Ana sa sobrang inis, galit at selos nung mga sandaling yon. Mapapasakin ka rin, Leo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako nagagawang mahalin. Kung hindi ka mapapasakin, lalong-lalong hindi ka mapupunta sa babaeng yon. Ipinapangako ko yon. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng trabaho bago mag-uwian, pinaalala ni Lorna ang plano nilang kumain sa labas. Uy, Bes, sama ka ha? Kakain tayo sa labas, ililibre ko kayo. Tsaka, tambay muna tayo doon sa palaging pinupuntahan natin. Maaga pa naman. Hindi yata ako makakasama. Kailangan kong umuwi na maaga. Malilintikan na naman ako sa tatay ko kapag ginabi ako ng uwi eh. Alam mo naman kapag nagalit si tatay. Sige na, sumama ka na. Promise, hindi tayo magtatagal. Uuwi agad tayo. Gusto mo ihatid ka pa namin pag uwi. Huwag na, kaya ko namang umuwi. Ay, sige na nga. Basta huwag lang tayong aabuti ng gabi, ha? Pumunta sila sa suki nilang si Aling Tasing na nagtitinda ng tusok-tusok na paboritong kainin ng magkakaibigan tuwing pumupunta sa lugar na yon. Bumili si Lorna at binigyan ang kanyang mga kasama. Pagpasensyahan nyo na, ito lang muna ngayon ang kaya kong ilibre sa inyo. Bawi na lang ako sa susunod kapag sumahod na ng malaki. Ano ka ba, Lorna? Wala yun. Isa pa, paborito kaya natin to. Ang cheap naman. Fishbowl at kwek-kwek lang palang ililibre sa amin. Kung alam ko lang hindi na sana ako sumama. Nagsayang lang ako ng oras. Ano ka ba, Bes? Okay lang yon. Ikaw pa ba? Basta galing sa'yo, malaking bagay na yon. Habang nag-aasaran sina Lorna at Leo, hindi magawang tingnan ng diretsyo ni Ana ang dalawa. Sobrang inis at selos lamang ang nararamdaman niya nung mga oras na yun. Nagpaalam na lamang siya at nagkunwari na bibili ng tubig. Sige lang, Lorna, magsaya ka ngayon. Darating din ang araw na mawawala rin ang lahat ng swerte mong yan. Hindi habang buhay nakadikit sa iyo ang swerte. Sinama-sama niyo pa ako dito tapos ipapakita niyo pa sa akin na naghaharutan kayo. May araw din kayo sa akin. Samantala, Lorna, kailan mo ba ako sasagutin?
Alam ko naman na mahal mo rin ako. Hindi pa ba sapat ang lahat para mapatunayan na mahal din kita? Leo, ang totoo, mahal din kita. Kaya lang, hindi porket mahal kita, magiging madali na para sa atin ang lahat. Ano kasi? Ano? Dahil kay Ana, kaya ayaw mong maging tayo? Alam mo naman na hindi ko kayang saktan ng kaibigan ko. Alam mo rin na gusto ka niya. Masasaktan siya kapag nalaman niya na tayo na. Nire-respeto ko lang ang nararamdaman ng kaibigan ko, Leo. Ipagkakait mong sarili mong kaligayahan para lamang sa kanya? Oo, Leo. Sana maintindihan mo ang desisyon ko. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa atin. Samantala, sa di kalayuan, pinagmamasdan pala si Ana ng matandang babae. Nababakas nito sa mukha ni Ana ang inggit at pagkainis. Dinig na dinig ng matanda ang mga salitang binibitawan ng dalaga. Hindi nag-atubiling lumapit ang matanda sa kinatatayuan ni Ana. Ineng, matutulungan kita sa problema mo. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, hindi mo man sabihin sa akin ay hindi may pagkakaila ang inggit na iyong nararamdaman. Paano niyo po nalaman? Kilala niyo po ba ako? Manghuhula po ba kayo? Sa bisa ng aking karunungan, nabasa ko ang nasa puso at isip mo. Kaya alam ko na punong-puno ng inggit at selos ang iyong nararamdaman. Sa tingin ko ay tanging ako lamang ang makakatulong sa problema mong yan. Sa paanong paraan niyo naman po ako matutulungan? Sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan, kaya kong gawin ang nais mong mangyari sa isang tao, ngunit mayroon yung katumbas na halaga. Ano po bang ibig niyong sabihin? Papaanong? Katulad ng barang, kulam o gayuma, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Marunong kayong mangkulam at mambarang? Pasensya na ho. Wala ho akong malaking halaga na pambahid sa inyo. Naku, gusto lang yata nito magkapera eh. Huwag ka mag-alala. Maliit lamang ang sisingilin ko. At hindi natin yung kailangang pag-usapan ngayon. Oo, at hindi lamang ang gusto kong marinig sa'yo. Kung gusto mong mapasayo ang taong mahal mo, at kung gusto mong pahirapan ang babae na humahad lang sa kasiyahan mo, ako ang kailangan mo, iha. Sa kabila ng pagdududa ni Ana sa sinasabi ng matanda, ay nabuhayan ito nang maisip kung paano niya maaagaw ang lahat kay Lorna kung mangyayari ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Mula sa kanyang bag ay kumuha ng kapirasong papel at ballpen si Ana. Isinulat ang pangalan ng kaibigan at kapanganakan nito. Nag-iwan din ng numero ng telepono ang matanda kay Ana para pag-usapan ang kung anong gusto nitong ipagawa. Umalis na nakangiti ang matanda habang si Ana ay nakangisi mula sa malayo na tinatanaw ang kaibigan at si Leo. Wala naman sigurong mawawala sa akin kung susubukan kong sinabi ng matandang mangkukulam. Kahit papaano makakabawi ako sa babaeng yan. Humanda ka, Lorna, sa pag-agaw mo ng lahat ng para sa akin. 8:00 na ng gabi nang makarating sa bahay si Ana. Malayo pa siya ay nakatanaw na ang kanyang ama na si Mang Pedring. Mababakas sa mukha nito ang galit. Ay, mabuti naman at dumating ka ng babae ka. Alam mo naman na wala pa tayong hapunan kung saan-saan ka pa naglakwatsa. Walang bigas at ulam. Gugutumin mo ba kami, ha? Ay, pambihira naman buhay to. Sa akin nyo nalang bayasa ang lahat. O itong pera, bumili kayo ng bigas at ulam. Huwag kang bastos. Hindi kita pinalaki para sagot-sagutin ako. Akin yung pera. Wisit ka. Wala ka respeto. Isang malakas na hampas gamit ang tungkod ng matanda ang tumama sa tagiliran ni Ana. Ano? Sasagot ka pa, ha? Aray, tatay naman. Palagi niyo na ho ako sinasaktan. Hindi na ho ako bata para itrato niyo ng ganyan. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Sa bahay na ito, ikaw lang ang inaasahan ko. Ikaw ang kumikita eh.
Isa pa, hindi naman ako manghihingi sa'yo kung kaya ko pa magtrabaho. Tandaan mo, nagpakapagod ako sa pagtatrabaho. May taguyod lamang ang pag-aaral mo noon, kaya huwag ka magrereklamo. Ang sakin lang naman ho, huwag niyo namang iasa sa akin lahat. Ang gastos-gastos na, andyan naman sina ate. Bakit hindi sila magtrabaho para may katuwang ako? Taya ko na lang po ba palagi? Pagod na ako. Ang lakas naman ng loob mo para manumbat. Tandaan mo, Ana, ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na ito. Tatay mo ako at anak lang kita. Ay, magbihis ka na nga at kapag hindi ako nakapagpigil ay baka hindi lamang yan ang abutin mo sa akin. Agad na umalis si Mang Pedring para pumunta sa isang tindahan di kalayuan sa kanilang bahay. Paisit naman na buhay ito, pati sa pamilya ang malas ko. Lahat na lang yata ng kamalasan na salo ko na. Dumiretso sa kwarto si Ana at patuloy sa pagpatak ang kanyang luha. Napabuntong hininga sabay umupo sa kanyang katre at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kaibigan na si Lorna upang ilabas ang sama ng loob na nararamdaman ni Ana nung mga sandaling yun. Dinamayan naman ni Lorna ang kaibigan at nangako itong ipapasyal siya kinabukasan dahil saktong linggo at walang pasok sa opisina. Kinaumagahan, maagang dumating si Ana sa lugar na napag-usapan ng dalawa. Ang lugar na yon ang madalas nilang puntahan kapag may problema ang isa't isa. Halos mag-iisang oras na nakaupo at nag-aantay si Ana, ngunit hindi pa rin dumarating si Lorna. Hello? Hello, Bes. Asan ka na? Kanina pa ako naghihintay dito. Pupunta ka pa ba o hindi? Ay, sorry, Bes. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Leo kasi biglang tumawag. Magkita daw kami, may importante daw siyang sasabihin sa akin, pero pupuntahan ka pa rin namin dyan. Mas importante pa ba yan kesa sa akin? Ngayon pa talaga? Nagkataon lang ba o nananadya ka? Alam mo bang halos mamuti na ang mata ko sa kahintay sa'yo? Sana hindi ka na lang nangako. Sige na, uwi na ako. Biset! Ngit-ngit na ngit-ngit sa galit na umuwi si Ana at lalo lamang nadagdagan ang galit na nararamdaman niya. Hindi rin mawala sa isip niya na sa mga oras na yun ay masaya na namang magkasama sina Leo at Lorna. Nang sumunod na araw, matapos humingi ng tawad ay inamin na ni Lorna ang naging desisyon niya tungkol sa panliligaw ni Leo. Hindi malaman kung anong sasabihin ni Ana nung marinig niya mula sa kinikilala niyang kaibigan na sinagot na nito ang lalaking kanyang pinakamamahal. Pilit na ngiti at tango lamang ang kanyang naitugon. Bes, alam ko namang... Ano ka ba? Wala yun? Matagal na yun? Masaya ako para sa inyo. Masaya. Sige na, magtrabaho na tayo. Magpakasaya ka na dahil hindi magtatagal. Magiging akin rin ang mundo mo, Lorna. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay ramdam ni Ana ang pagod. Buong araw niyang iniisip ang isang bagay na dapat ay para sa kanya. At nung mga sandaling yun ay meron siyang naisip. Habang naglalakad, tinititigan niya ang numero sa isang papel at tinawagan niya yun. Hello, sino ito? Ako po ito, si Ana. Oh, Ana, ikaw pala. Mabuti naman at naalala mo kung tawagan. Bakit? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko sa'yo? May gusto ka na bang ipagawa sa akin para sa kaibigan mo? Oo, may ipapagawa ako sa inyo. Gusto ko matikman ng babae na yon kung paanong pakiramdam ng talunan. Yan ang gusto ko sa'yo. Ay, teka, ano ba ang gusto mong mangyari sa kaibigan mo? Gusto kong malasin siya sa trabaho at bigyan mo siya ng sakit. Yung tipong mamimilipit siya sa sakit ng ulo. Gawin mong lahat at siguruhin mong hindi siya makakapasok sa trabaho. Sige, ako ang bahala sa kanya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mong mangyari. Kahit ano, kahit kailan. Huwag kang magdalawang isip na ako'y tawagan.
Tumatawang ibinaba ng matanda ang telepono at kinuha ang isang papel kung saan nakasulat ang pangalan at petsa ng kapanganakan ni Lorna. Sinindihan niya ang kandilang kulay pula at paulit-ulit na inuusal ang mga kakaibang salita, gayon din ang pagbanggit sa pangalang Lorna. Sa pamamagitan ng aking itim na kapangyarihan, sa tulong ng mga elemento sa lupa at sa kabilang daigdig, dinggin niyo ang kahilingan ng ating kaibigang si Ana laban sa babaeng si Lorna. Takutin at pasakitan mo siya sa pamamagitan ng tinik na ito. Kirot ng ulo na hindi may paliwanag hanggang sa manghina at hindi makabangon sa kanyang higaan sa loob ng ilang araw. Samantala, mag-aalas 3 ng madaling araw, bigla na lang nagambala ang pagtulog ni Lorna. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang maitim na usok sa kisame. Pansamantalang pumikit at nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata ay nandoon pa rin ang usok na yun. Sa mga oras na yun, parang may nabuong korte ng isang babaeng bruha ang maitim na usok. Napabalikwas si Lorna sa higaan at napasigaw dahil sa takot. Hawak ang kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba habang palingon-lingon at hinahanap ang kanyang nakita. Tatayo na sana siya nang biglang hinawakan ang ulo at napahiyaw dahil sa sakit. Paulit-ulit niya yung inuntog sa pader habang patuloy sa pagpupumalahaw. Ano nangyayari sa akin? Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Tatay, Elmo, tulungan niyo ako. Aray! Nang marinig ang pagdaing ni Lorna ay napabalikwas ang mag-ama at tumungo sa kanyang kwarto. Dali-daling bumangon si Mang Kaloy at nataranta sa sigaw ng kanyang anak. Lorna, anak, ano nangyari sa'yo? Tay, sobrang sakit ng ulo ko. Parang tinutusok ng karayom. Tulungan mo ko, Tay. Hindi ko na kaya. Nagmamadali namang tumakbo sa labas si Elmo at naghanap ng pwedeng masakyan papunta sa ospital. Nahirapan naman ang binatilyong makahanap ng tricycle dahil mangilan-ngilan pa lamang ang bumibiyahe sa ganung oras. Sa kabutihang palad, sa ilang minutong paghihintay ay mayroon ding dumating. Sakto namang paparating na si Mang Kaloy, karga ang panganay niyang si Lorna. Pagdating sa ospital, agad ding sinuri ang kalagayan ng dalaga. Ayon sa mga doktor, wala silang makitang dahilan sa pagsakit ng ulo ni Lorna, maliban sa posibleng init at matinding pagod lamang. Kinaumagahan, nalaman ni Leo at Ana na isinugod sa ospital si Lorna, kaya hindi ito nakapasok sa trabaho. Sabay na nagpaalam ang dalawa sa kanilang boss na dadalawin saglit ang babae. Sabay din na dumating ang dalawa sa ospital. Ano ba nangyari sa iyo, mahal? Sobra akong nag-alala. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo okay na. Kagabi, sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko maipaliwanag yung sakit. Buti nga sa iyo. Kulang pa yan. Kung alam mo lang na sobrang sakit ang ginawa mo sa akin. Mga agaw ka, Lorna. Makasarili ka, kaya nararapat lamang yan sa'yo. Ano daw ang sabi ng doktor? Ano daw ang sakit mo, Lorna? Ay, yan nga ang ipinagtataka namin dahil hindi pa malaman ng doktor kung anong sakit ni Lorna. Ginawa na lahat ng test pero normal naman daw, sabi nila. Hala, ngayon lang ba nangyari sa'yo yan? Hindi kaya totoo yung kwento ng mga matatanda? Hindi kaya kinukulam ka, Lorna? Kulam? Wala naman akong kaaway. Sino naman ang mangkukulam sa akin? Maliban na lang kung ipinakulam mo ko.
Biro lang yun ha. Alam ko namang hindi mo magagawa sa akin yan. At isa pa, hindi totoong may mangkukulam. Salamat pala sa pagdalaw niyo sa akin ha. Hindi ka na ba nagtatampo, Ana? Hay, huwag mo nang isipin yon. Magpagaling ka na kaagad ha. Nag-aalala lang ako sa'yo. Malapit na magsimula ang training mo bilang supervisor tapos ngayon ka pa nagkasakit. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Baka hindi ko makuha ang posisyon na yun. Hindi ko pa kayang pumasok. Ano ka ba, anak? Hayaan mo na yon. Ang importante ang kalusugan mo. Magpagaling ka muna. Oo nga naman, Besh. Tama si Mang Kaloy. Mas importante ang buhay mo kaysa sa trabaho. Sana nga hindi ka na gumaling at nang hindi ka na makapasok pa. Biglang nabuhayan ng loob si Ana nung mga oras na yon. Alam niyang kapag hindi pa gumaling si Lorna ay maaaring ilipat sa iba ang nasabing posisyon. At malakas ang kumpiyansa niya sa sarili na walang ibang pwedeng pumalit kay Lorna kung hindi siya. Samantala, nagpasya ng lumabas ng ospital si Lorna dahil hindi naman siya gumagaling doon. Pabalik-balik pa rin ang sakit ng kanyang ulo, lalong-lalo na sa gabi. Sa ilang araw na hindi nakapasok sa trabaho si Lorna, panay naman ang pangaakit na ginagawa ni Ana sa nobyo niyang si Leo. Ngunit mailap at hindi na lamang ito pinapansin ng lalaki. Sobrang inis naman ng babae dahil kahit anong gawin niya, hindi niya magawang tuksuhin si Leo. Paulit-ulit lamang na pinamumuka ni Leo na hindi niya kayang lokohin si Lorna dahil mahal na mahal niya ang kanyang kasintahan. Lintik na babae yan. Kahit wala dito, ang hirap kalabanin. Makikita mo, ipaparanas ko rin sa iyo ang kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Isinusumpa ko, ipapatikim ko rin sa iyo ang lahat ng ito. Makukuha ko rin ang lalaking mahal mo. Makalipas ang isang buwan, umayos na ang pakiramdam ni Lorna at pinilit na niya ang kanyang sarili na pumasok sa trabaho. At gaya nga ng inaasahan, hindi magandang balita ang bumungad sa kanya. Hindi niya na nakuha ang posisyon na dapat ay para sa kanya. Samantala, bigo naman si Ana sa hangarin niya na mapasa kanya yun, dahil iba ang ipinalit sa posisyon ni Lorna. Malungkot ang muka ng babae nang lumabas sa opisina. Nagkunwaring dinamayan ni Ana ang kaibigan, niyakap at hinaplos ang likod nito. Huwag ka na malungkot, Besh. Ganun talaga ang buhay. Panapanahon lang yan, marami pang pagkakataon. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, ha? Thank you talaga, Bes, ha? Parati ka na lang nandyan kapag malungkot ako. Lagi mo akong dinadamayan para gumaan ang pakiramdam ko. Ang swerte-swerte ko dahil may kaibigan akong katulad mo. Ay, wala yon. Ikaw pa ba? Sino ba naman ang magdadamayan kundi tayong dalawa lang? 5:00 ng hapon, pagkatapos ng trabaho ay nagmamadaling umuwi si Ana. Bago lumabas ng gusali na pinagtatrabahuhan, ay agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan uli ang matanda. Inutusan ni Ana ang matandang babae na gawin na ang sunod na gusto niyang mangyari sa kaibigan. Masaya namang tumugon ang matandang mambabarang. Aksidente naman na narinig ni Leo na may kausap sa telepono si Ana. Ana, sinong kausap mo? Kanina ka pa dyan? Hindi, kararating ko lang. Anong kulam yung narinig ko na sinasabi mo? Ha? Ano? Anong kulam ang pinagsasasabi mo dyan? Kausap ko ang itay. Kulang daw ang pambili ng bigas. Humihingi na naman, nakakainis nga eh. Ah, ganun ba? Akala ko may ipinakukulam ka na eh. Sira? Anong akala mo sa akin? Masamang tao? Hindi naman sa ganon. Pasensya ka na ha. Sige, ingat ka pag-uwi. Sabay na lang kami ni Lorna. Bakas sa mukha ni Ana ang pagkabahala dahil sa pag-uusisa ni Leo. Pinilit niya na lamang ikalma ang sarili, lalo na't mukha namang kumbinsido ang binata sa kanyang palusot.
Makalipas ang ilang oras, habang masayang nagsasalo-salo sa hapunan ang pamilya ni Lorna, bigla na naman itong napasigaw at namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay may kung anong mga gumagalaw at umaakyat papunta sa kanyang lalamunan. Dali-dali siyang pumunta sa banyo at pinilit ang sarili na sumuka. Dinukot niya ang lalamunan para makalabas ang kung anong mga nakabara doon. Nanginginig ang buong katawan at nanlaki ang mga mata ni Lorna sa kanyang nakita. Bulate! Hindi! Itay! Nataranta si Lorna sa isinusuka niyang kulay puti at matatabang bulate. Ilang beses niyang kinusot ang mga mata at naghilamos. Ngunit sa muling pagdilat ay malinaw na totoo ang kanyang nakikita. Lalo na't buhay na buhay ang mga yun. Maging ang kanyang tatay at kapatid ay hindi makapaniwala sa kanilang natunghayan. Diyos ko, amang mahabagin, hindi basta-bastang sakit ang nararamdaman mo. Pinaglalaroan ka ng isang alagad ng demonyo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ano ba talaga nangyayari sa akin, Tay? Mambabarang lamang ang may kakayahang gumawa ng ganito. Mambabarang? Paano? Tay naman, huwag niyo naman po akong takutin. Tsaka sa panahong ito, naniniwala pa rin kayo sa barang. Totoo sila, anak. Mahirap paniwalaan pero nananatiling buhay ang mga masasamang nilalang dito sa mundo. Ang dapat nating malaman ay kung sino ang walang awang may gawa ng lahat ng ito. Ano ba naman kayo, Itay, kung ano-anong sinasabi niyo? Dalhin niyo na lang po ako sa ospital, please. Hindi ko na kaya. Dahil sa kagustuhan ng dalaga, dinala ni Mang Kaloy ang anak niya sa ospital. Ngunit tulad ng dati, hindi malaman ng mga doktor ang sakit nito. Sa halip na gumaling ang babae, mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Unti-unting lumalaki ang tiyan ni Lorna, maihahalin tulad sa 9 na buwang buntis. Hindi man naniniwala sa sinasabi ng kanyang ama, napilitan na rin siya dahil sa kagustuhang gumaling. Pinuntahan nila ang isang sikat na albularyo na si Mang Lucio. Sumama naman si Elmo para umalalay sa paglalakad sa nakatatanda niyang kapatid. Habang nasa daan ang mag-aama, pinagtitinginan sila ng mga tao na animoy nagtataka sa kalagayan ni Lorna. Teka, si Lorna ba yan? Yung kaisa-isang anak na babae ni Mang Kaloy? Nako, buntis na ngayon? Sino kaya ang ama ng dinadala niyan? Pinanagutan kaya nung lalaki? Nako, kawawa naman, mukhang tinakasan ng ama ang responsibilidad sa bata. Ano ka ba? Huli ka na naman sa balita. Hindi yan buntis. Ang alam ko, parang nabarang daw. Sino kaya ang gumawa niyan sa kanya? Balita ko, napakabait na bata niyang si Lorna. Napakaswerte nga ni Mang Kaloy sa batang yan. Napakasipag at responsable. Ay, ganun ba? Kawawa naman. Wala namang puso ang gumawa niyan. Hay, nakakatakot talaga ang mga mambabarang na yan. Tama ka dyan. Kaya ikaw, ayusin mo yung bunganga mo. Baka mamaya kung ano lumabas dyan. Nang makarating sa bahay ng nasabing albularyo, ay sakto namang walang ibang nagpapagamot. Ako po si Kaloy, at siya naman ang anak kong si Lorna. Ay, ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo? Magbabaka sakali po kami na matulungan niyo ang anak ko. Mukha po kasing siya ay nabarang. Bigla na lang pong lumaki ang tiyan niya. Galing na po kami sa ospital. Hindi naman malaman ng mga doktor ang sakit ng aking anak. Ay, sige po, maupo muna kayo. Sandali lamang at kukunin ko lang ang mga gamit ko sa panggagamot. Dahan-dahang inalalayan ni Elmo at Mang Kaloy si Lorna at pinaupo sa isang upuan na yari sa kahoy. Ramdam pa rin ni Lorna ang sakit habang hinihimas-himas nito ang bilog na tiyan. Matapos makuha ang mga kagamitan sa panggagamot, ay hinawakan ni Mang Lucio ang kamay ni Lorna at pinulsuhan ang dalaga. Marahan ding pinagmasdan ang mga daliri nito sa kamay at paa. Nakaw, iha,
Binabarang ka nga. Ayan, hindi pantay ang mga daliri mo sa kamay. Ho? Sino naman po kaya may kagagawan nito? May natatandaan ka bang nakaaway mo? O meron ka bang nakagalit? Sa pagkakakilala ko po sa anak ko, ni minsan, mula nung bata pa yan ay wala akong matandaan na nakaaway niya. Totoo po yon. Wala po akong maalala na nakakaaway kahit po sa trabaho. Hindi ko po ugali ang makipag-away. Ay kung ganon, hindi imposible na malaki ang inggit sa puso ng may gawa nito. Kung inggit po ang dahilan ng pambabarang sa akin, sino naman po kaya ang gagawa niyan? Wala naman pong kainggit-inggit sa akin. Yan ang aalamin natin. Tatawagin ko ang espiritu ng mangkukulam para malaman natin kung sino ang salbahing gumawa nito sa'yo. Gamit ang isang medalyon, nag-usal ng orasyon ang manggagamot upang tawagin ang espiritu ng mangkukulam na may gawa nito kay Lorna. Sino ka? Anong kasalanan ng dalagang ito para gawin mo ito sa kanya? Walang kasalanan sa akin ang babaeng yan. Ginagawa ko lamang ang kahilingan ng taong nag-utos sa akin. Kung ganon, sino nag-utos sa'yo para gawin ito? Sabihin mo ngayon din. Sa pamamagitan ng paghampas ko ng benditadong latigong ito, masasaktan ka kapag hindi mo sinabi ang pangalan ng walang pusong nag-utos sa'yo na barangin si Lorna. Kahit saktan mo ko, wala kang magagawa para pagalingin ang babaeng yan. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Magmamatigas ka talaga, ha? Ito ang bagay sa demonyong kagaya mo. Wag! Ngayon, bawiin mo ang sumpang ginawad mo sa babaeng ito. Kung hindi, pahihirapan kita o baka masawi pa ang buhay mo. Hindi ko maaaring bawiin ang sumpa hanggat hindi binabawi ng taong may utos niyan. Ang galit at inggit sa puso niya ang nagpapalakas sa sumpa na nakakabit sa buhay ni Lorna. Malalaman niyo rin sa takdang panahon kung sino siya. Paalam sa isang pipitsuging albularyong katulad mo. Nanghina si Lorna matapos sapian ng nasabing mambabarang. Isinuot ni Mang Lucio ang isang kwintas, dahilan para manumbalik ang kapulahan ng labi nito. Mang Lucio, matutulungan niyo po ba ako? Mapapagaling niyo po ba ako? Mapapawala niyo po ba ang sumpang ito? Huwag kang mag-alala, iha. Mas malakas ang Panginoon kaysa sa anumang uri ng itim na kapangyarihan. Meron ang mambabarang na yon. Gagaling ka. Magtiwala ka lang sa nasa itaas. Gamit ang isang antigong medalyon, nagguhit ng pakrus ang matanda sa lumobong tiyan ng babae at nagsimulang manalangin. Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na dumanak para sa aming kaligtasan, isinasamo ko ang pagkawala ng bisa ng sumpa na ibinato sa babaeng ito. Manaig po sana sa aming buhay ang inyong mga plano at hindi ang isinasambit ng mga taong may hindi magandang hangarin sa Kanya. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, naway pagalingin niyo siya. Pagkatapos ng panalangin na namutawi sa mga labi ng manggagamot, pinahiran niya ng benditadong langis at pinainom ang babae ng pinakuluan na halamang ugat. Makalipas ang ilang oras, biglang nakaramdam ng pagsusuka ang dalaga. Sumuka ng napakaraming tubig at kasabay ang iba't ibang insekto at mga bulate si Lorna. Sa dami ng kanyang sinuka, bumalik na sa normal ang sukat ng kanyang tiyan. Samantala, nagmamadaling umuwi ng bahay si Ana at namumugto ang mga mata nito sa kakaiyak nang makatanggap ng tawag galing sa pamilya. Namatay ang kanyang kapatid na babae dahil nabangga ang sinasakyan nitong tricycle. Ate, bakit mo kami iniwan? Bakit nangyari ito? Wala na tayong magagawa, Ana. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari ito sa ate mo. Nakakalungkot lang at
Napakabata niya pa para mawala sa mundo. Nang sumunod na araw, pumunta si Leo sa bahay ni Lorna para dalawin at makita ang kalagayan ng kanyang nobya. Kumusta ka na, mahal? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo maayos na rin. Salamat sa bulaklak at prutas na dala mo, ha? Walang anuman yun. Nag-alala ko sa'yo ng sobra. Hindi ako mapakali sa kakaisip sa kalagayan mo. Pasensya na, ngayon lang ako nagkaroon ulit ng pagkakataon na dalawin ka, ha? Okay lamang yun. Naiintindihan ko naman. Tsaka, nandito naman si tatay at ang kapatid ko. May nag-aalaga sa akin. Ano palang nangyari sa'yo? Ano daw ang sakit mo? Nabarang daw ako, sabi ng albularyo. Ha? Sino naman ang may gawa niyan sa'yo? At ano daw ang dahilan? Bakit daw? Sabi ng albularyo, malaking inggit daw ang nagtulak sa kanya na gawin to sa akin. Ewan ko nga ba? Hindi nga ako makapaniwala kung bakit eh. Hindi pa rin namin nalalaman kung sino may kagagawan nito. Teka, hindi kaya si Ana? Ano? Baliw ka ba? Bakit naman si Ana ang pinagbibintangan mo? Kaibigan ko siya, kaya imposibleng... Makinig ka muna sa akin. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa'yo. Nung nakaraan, narinig ko si Ana na may kausap sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko na may sinasabi siya tungkol sa kulam. Ang totoo, tinanong ko pa nga siya pero ang sabi niya, nagkamali lang daw ako ng dinig. Kung sakali man, mahirap mambintang. Wala tayong sapat na ebidensya para mapatunayan yan. Isa pa, hindi talaga, kahit tupakin yun. Alam ko sa sarili ko na hindi yun magagawa ni Ana sa akin. Ay, bakit kaya hindi niya ako dinadalaw? Kumusta kaya siya? Kahapon umuwi siya ng alanganing oras. Naaksidente yata yung ate niya. Ha? Dinala ba sa ospital? Kumusta na kaya? Wala na. Hindi na umabot sa ospital. Diyos ko, kawawa naman ang kaibigan ko. Hindi ko man lang madamain sa sitwasyon niya. Sigurado lungkot na lungkot ngayon yon. Lorna, alam niyang kalagayan mo. Sigurado ko maiintindihan ka nun. Teka, tawagan natin siya. At ikaw kung may pagkakataon, puntahan mo siya. Ilang ulit na tinatawagan ni Lorna ang numero ni Ana, ngunit hindi yun sumasagot. Kaya hinayaan na lang muna nila sa pag-aakalang abala at wala pang ganang makipag-usap. Makalipas ang ilang linggo, nakapasok na ulit sa trabaho si Lorna. Ngunit may mga gabi na hindi siya makatulog o kaya naman ay bigla-bigla itong magigising ng alanganing oras. Kung ano-anong mga nakakatakot na pangyayari ang dumadalaw sa kanyang panaginip. Mahal, bakit parang antok na antok ka? Nagpuyat ka ba kagabi? Nangingitim na yung ilalim ng mata mo. Sigurado ka ba talaga na kaya mo magtrabaho? Ewan ko ba, may mga kakaiba na naman na nangyayari sa akin. Ay, hindi kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin tinitigilan ng mambabarang? Ewan ko ba, mukhang wala nang katapusan tong pinagdaraanan ko. Pakiramdam ko habang tumatagal, nawawalan na rin ako ng pag-asa na gumaling pa. Huwag mong sabihin yan. Gagaling ka, mahal ko. Huwag ka mag-alala, sasamahan kita hanggang sa gumaling ka. Nandito lang ako at hindi tayo titigil hanggat hindi ka gumagaling, ha? Isang linggo matapos mailibing ang kapatid ni Ana, kumalat naman ang balita tungkol sa nakababata nitong kapatid na lalaki. Umakyat sa puno ng mangga ang kapatid nito. Hindi inaasahang mabali ang maliit na sanga na inapakan niya, dahilan para mahulog at tumama sa bato ang ulo noon. Dahil sa maraming dugo mula sa nabiyak na bungo, ay hindi na umabot pa sa ospital at binawian yon ng buhay. Lorna, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa isang kapatid ni Ana? Bakit? Ano nangyari? Hindi pa kami nag-uusap eh. Usap-usapan dito sa opisina na sunod-sunod daw ang pagkamatay ng mga kapatid niya. Ano? Kamamatay lang ng ate niya. Kawawa naman ang kaibigan ko. Kaya nga, kahapon yung bunso naman nila. Diyos ko, ano ba nangyayari sa pamilya ng kaibigan ko? Hindi kaya may koneksyon ang pagkamatay ng pamilya ni Ana sa
nangyari sa'yo? Baka tama nga ang hinala ko na siya nagpakulam sa'yo, tapos pamilya niya nagbabayad sa kasamaan niya. Ganun daw yun eh. Sabi ng lola ko, kapag may ginawa kang kasamaan, hindi man sa'yo bumalik ang karma, maaaring sa mga mahal mo sa buhay. Kilabutan ka nga, Leo, sa mga sinasabi mo. Huwag kang ganyan. Mas kailangan niya ng kaibigan na masasandalan, hindi yung pag-iisipan pa siya ng kung ano-ano. Sinubukang puntahan ni Lorna ang kanyang kaibigan para damayan ito sa labis na pagdadalamhati sa mga sunod-sunod na nangyayari sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na kausapin si Lorna, mas pinili pa ni Ana na mapag-isa. Walang nagawa ang babae kundi ang gusto ng kanyang kaibigan. Pagpasensyaan niyo ng anak ko. Hindi niya lang talaga lubusang matanggap ang nangyari sa mga kapatid niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa amin. Naunawaan ko po, Mang Pedring. Nakikiramay po ako. Siguro po may dahilan ng Diyos kung bakit ito nangyayari. Tatagan niyo lang po ang loob ninyo. May hangganan din po ang lahat ng ito. Salamat sa iyo, Lorna. Lumipas ang 1 linggo. Nailibing na rin ang bangkay ng bunsong kapatid ni Ana. Mas pinili niyang pumasok sa trabaho para malibang ang sarili kesa magmukmuk sa bahay. Agad na pinuntahan ni Lorna ang kaibigan upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Ngunit ngumiti lamang si Ana at nagkunwaring abala sa kanyang ginagawa. Umiinit ang ulo ni Ana sa tuwing nakikita ang pagmumuka ni Lorna. Dahil sa inaasal ni Ana, kahit papaano, nagtaka na rin si Lorna sa pagbabago ng pakikitungo ng matalik niyang kaibigan sa kanya. Habang nakatingin sa kawalan, naalala ni Ana na may binigay pala sa kanya ang matandang mangkukulam na isang bote na may lamang likido na maaari niyang gamiting panggayuma. Sakto namang dumating si Leo noong mga oras na yon. "Oh, Ana, kumusta ka na? Nakikiramay pala ako sa nangyari sa mga kapatid mo." Salamat, Leo. Hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa kanila. Sobrang sakit pala. Kahit sinusubukan kong magpakatatag, ang hirap-hirap. Ano ba yan? Bakit ba ako umiiyak? Pasensya ka na. Ayos lang yan. Iiyak mo yan para gumaan ang pakiramdam mo. Alam ko naman na kailangan mo ng karamay. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang kami ni Lorna kapag kailangan mo ng kausap, ha? Pwede ba samahan mo ako magkape? Para naman malibang-libang ang utak ko. Sige, walang problema. Magpapaalam lang muna ako kay Lorna, ha? Ano ka ba naman, Leo? Wala ka bang sariling desisyon? Bakit naman kailangan mo pa magpaalam kay Lorna? Wala naman tayong gagawing masama. Sasamahan mo lang naman ako magkape, ha? Kung makaasta ka naman, parang ibang taong kasama mo. Oo na. Sige na. Halika na. Tumungo sila sa kantin. Kumuha ng 2 tasa si Ana. Ibinuhos ang mainit na tubig at tinimplahan niya na yun ng kape. Palihim na dumukot sa kanyang bulsa at kinuha ang maliit na botelya at nagmamadaling pinatakan ang kape na para kay Leo, na noon ay nakaupo at naghihintay sa kanya. Heto ng kape mo, masarap yan. Magaling ako magtimpla ng kape. Panigurado magugustuhan mo at hahanap-hanapin mo yan. Salamat. Saglit lang tayo, ha? Baka hanapin tayo ni Lorna. Ano ka ba naman? Hindi yun. Alam mo naman na busy palagi si Lorna. Focus sa trabaho. Hindi niya namamalaya ng oras. Halos bugbugin nun ang katawan niya sa kakatrabaho. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kung ano-ano na lang ang nararamdaman niya. Kaya nga nag-aalala nga ako sa kaibigan mong yan. Ay, ayos tong kape mo, ha? Masarap nga. Kung gusto mo, araw-araw pa kitang ipagtimpla. Hindi ako magrereklamo basta ikaw. Mapang-akit na ngumiti si Ana at hinawakan pa nito ang kamay ng lalaki at bigla naman itong hinawi ni Leo. Nag-aalala na baka makita sila ni Lorna at magalit ang kanyang nobya.
Tama nga ang naging pangamba ni Leo. Sa mga oras na yon, napakunot noo si Lorna sa kanyang nakita. Naging dahilan yon ng hindi pagkakaintindihan ng magkasintahan. Ipinaliwanag naman ni Leo kay Lorna ang lahat. Naniwala naman ang dalaga dahil may tiwala siya kay Leo, ngunit hindi mawala sa kanya ang maghinala sa kakaibang ikinikilos ni Ana. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ni Leo ay agad na siyang tumungo sa kanyang kwarto. Hindi makatulog ang lalaki, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan si Ana. Hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May kung anong tumutulak sa kanya na makita at puntahan ang dalaga. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang ngiti at magandang hubog ng katawan nito ang paulit-ulit niyang nakikita. Kinaumagahan, paggising niya, nagmamadali siyang pumasok dahil sa pananabik na makita si Ana. Pagdating niya sa trabaho ay nananabik na nilapitan ang dalaga. Oh, Leo, anong ginagawa mo dito? Ana, gusto lang kita makita. Ang totoo, kagabi pa kita gustong makita at makausap eh. Ha? Bakit mo naman ako gustong makita? Siguro, hindi mo makalimutan yung kape ko, no? Sa wakas, mukhang tumalab na ang gayuma sa kanya. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Baka mamaya makita ka pa ni Lorna at malaman niya yung pinagsasabi mo. Sige ka, magagalit yon. Ana, ikaw nang gusto at mahal ko. Wala na akong pakialam kay Lorna. Ha? Talaga? Ako ang mahal mo? Oo, Ana. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Ngayon ako na ang mahal ni Leo. Pasensyahan na lang tayo, Lorna. Kung talagang mahal mo ako, makipaghiwalay ka na kay Lorna. Hindi ko pangarap na magkaroon ng kahati sa buhay ng lalaking gusto ko at mahal ko. Mula sa araw na ito, itatak mo dyan sa isip mo na akin ka na lang. Ako ang nag-iisang nagmamay-ari sa'yo. Matapos sabihin yon, ay bigla na lamang hinagkan ni Leo si Ana na animoy sabik na sabik ito sa dalaga. Anong ibig sabihin nito? Lorna, magpapaliwanag kami sa'yo. Mga manluloko, may relasyon ba kayo? Ano? Leo, sabihin mo sa akin ang totoo. Kailan niyo pa ako niloloko? Hindi ka namin niloloko. Ang totoo sasabihin na namin sa'yo. Sadyang natauhan lang tong si Leo at napagtanto niya na ako naman talaga ang mahal at gusto niya. Oo, Lorna. Tama si Ana. Siya talaga ang mahal ko. Pasensya ka na. Anong sabi mo? Hayop ka! Pinaniwala mo ako na ako mahal mo. Minahal kita tapos paglalaroan mo lang palang damdamin ko. Tapos na tayo. Magsama kayo. Tutal kayo naman na nababagay sa isa't isa. Dalawang malakas na sampal ang muling pinakawalan ni Lorna para kay Leo. Ilan sa mga katrabaho nila ang nagulat sa eksenang nadatnan. Nagpahid ng luha si Lorna sabay tumalikod. Lorna, sandali! Bitiwan mo ako. Ano, kulang pa ba yung sampal ko? Kung sa bagay kulang pa yan dahil sa panloloko mo sa akin. Hayop ka! Ayaw na kitang makita. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Bakit naman tayo maghihiwalay? Alam mong mahal kita. Ano ba nangyayari? Ay nako, nawala na yata ang bisa ng gayuma. Lintik, baka malaman ni Leo na ginayuma ko siya. Hindi pwede to. Pwede ba, Leo, wag mo akong ginagawang tanga? Itigil na natin to. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Lorna, sandali! Lorna! Naguguluhan, sabay tumingin din sa mga kasamaan sa trabaho na hindi rin maunawaan ang nangyayari nung mga oras na yun. Lakad-takbo niyang sinundan si Lorna. Lorna, maniwala ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung... Bakit? Nawawala ata ako sa sarili para... Hindi alam? Nawawala sa sarili? Kalokohan! Kung ginagawa mo to para magmaang-maangan at matakasan ang pakikipaglandian mo sa babaeng yon, pues tumigil ka na.
Huwag mo na akong pilitin pang paniwalain sa mga kasinungalingan mo. At tuluyan na nga nakipaghiwalay si Lorna kay Leo. Hindi naman matanggap ng binata ang naging pasya ng dalaga dahilan para manlumo siya. Ginamit naman ang pagkakataong yon ni Ana para muling gayumahin si Leo. Gamit ang natitira pang laman ng bote na may panggayuma, dapat niya yung ipaubos para pangmatagalan ang bisa. Lingid sa kaalaman ni Ana ang kapalit ng bawat pabor na ipinagkakaloob sa kanya ng matandang mambabarang. Pinuntahan ni Ana si Leo sa bahay. Nadatnan niya yon na nagpapakalunod sa alak. Doon ay matagumpay niyang naisagawa ang kanyang maitim na plano. Ilang minuto lamang ay nanumbalik na naman ang pagnanasa ni Leo kay Ana, dahilan para may mangyari sa kanila noong gabing yun. Mula noon, madalas nang magkasama sa pagpasok at pag-uwi sina Ana at Leo. Hinayaan na lamang ni Lorna ang dalawa. Pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang pagtatrabaho at sa wakas, nakuha niya pa rin ang posisyon na inaalok sa kanya ng kanilang boss. Hindi naman pumayag si Ana sa balitang yun, dahilan para siya'y muling makaramdam ng labis na inggit. Ano bang meron ng babaeng yan? Puisit! Malaki ka lang talagang tinik sa buhay ko. Ikaw talaga nagbibigay ng kamalasan sa buhay ko eh. Dapat sa'yo mamatay na para wala nang salot sa buhay ko. Nagmamadali si Ana na pumunta sa banyo para tawagan ang matandang mangkukulam. Habang nakikipag-usap ang dalaga ay aksidente namang narinigan ni Lorna ang mga binibitawan niyang salita. Nasa kabilang bahagi lamang siya ng banyo. Buong akala ni Ana ay nag-iisa siya sa loob noon. Napatikom ng kanyang kamao nang marinig at malaman ang kasamaang pinakatago-tago ng minsan niyang itinuring na matalik na kaibigan. Pagbukas ng pinto ng banyo, napaatras at namutla si Ana nang makita ang nakaabang na si Lorna. Kaliwat kanang sampal ang tumama sa kanyang muka mula sa gigil na dating kaibigan. Walang hiya ka. Tinuring kitang kaibigan, pero ikaw palang walang awang nagpapabarang sa akin. Napakasama mo. Lorna, ano pa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magmamaang-maangan ka pa. Dinig na dinig ng dalaw kong tenga na ikaw ang nagpapabarang sa akin. Ano pang kaya mong gawin, ha? Ano? Magsisinungaling ka pa? Oo, sabihin na nga natin ako. Bakit? May magagawa ka ba, ha? Mapapatay talaga kita. Wala akong kasalanan sa'yo. Inggitera ka lang talaga. Napakasama mo. Anong wala? Kasalanan mong lahat ng kamalasan na nangyari sa buhay ko. Inagaw mo lahat sa akin. Yung posisyon, pati si Leo. Mula umpisa, alam mong mahal ko siya. At yung posisyon na paulit-ulit na inaalok sa'yo. Alam mo na matagal ko nang gusto yan. Kung tutuusin, mas matagal na ako nagsaserbisyo dito kaysa sa'yo. Kita mo, lumabas na mismo sa bibig mo. Hindi ko kailangang gumanti sa tulad mo. Alam mo kung bakit? Dahil yung pagiging inggitera mo ang papatay sa'yo. Tandaan mo yan. At ito ang tatandaan mo, ha? Wala akong inagaw sa'yo. Gusto mo si Leo, di ba? Sa'yo na siya. Lamunin mo ng buo. Wala akong pakialam. Yung posisyon naman na gusto mo, paghirapan mo. Lahat ng ginawa mo kasama na ibabalik sa'yo. Nagpalitan ng sampal at sabunot ang dating magkaibigan hanggang sa inawat na sila ng kanilang mga katrabaho. Dahil sa nangyari, pinagsisisihan ni Lorna na naging kaibigan niya si Ana. At si Ana naman, ibinibintang kay Lorna ang lahat ng kamalasan na nangyari sa kanya at pati na rin ang lahat ng kanyang nagawa ay kasalanan daw ni Lorna. Naririnig mo bang sarili mo, Ana? Nababaliw ka na. Hindi ko kasalanan kung bakit hinayaan mo ang buong pagkatao mo na lamunin ng inggit at selos. Lahat na nangyayari sa'yo ay resulta ng masama mong desisyon. Hindi mo ba tinatanong ang sarili mo kung anong mali sa'yo? Lahat ng kamalasan nangyayari sa'yo, paniningil lamang dahil sa ginawa mo sa akin. Biglang natigilan si Ana sa mga sinabing yon ni Lorna.
Napaluha siya kasabay ng pagtalikod sa dalaga. Pinagtitinginan siya ng mga naroon at nakasaksi sa away nilang dalawa. Nagbulong-bulungan pa ang mga yon. Grabe, ang sama pala talaga ng ugali ni Ana. Inggitera yan. Ay, tara na nga mga Marites, magtrabaho na tayo. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Lumayas kayo dito, mga chismoso-chismosa. Agad na kinuha ni Ana ang telepono at muling tinawagan nung mga oras na yon ang matandang bruha. Oh, Iha, Ana, pasensya na kung mayroong kang ipagagawa ay hindi ko muna maaasikaso sa ngayon. Marami ka pang utang sa akin at unti-unti pa lamang akong naniningil. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Tapatin niyo nga ako. May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ng mga kapatid ko? Huwag mo sa akin isisi ang nangyari sa mga kapatid mo. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay nila. Hindi mo ba alam na ang kasamaan dyan sa puso mo ang nagdulot ng kapahamakan sa buhay ng pamilya mo? Nalalapit na ang katapusan ng aking paniningil. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo. Bawat kahilingan mo ay kapalit ng buhay ng mga taong mahal mo. Anong sabi mo? Wala tayong usapan na ganyan. Ikaw ang nagtulak sa akin na gumawa ng masama. Ikaw ang pumatay sa mga kapatid ko. Bakit, Iha? Ikaw at ako ay wala namang pinagkaiba. Nararamdaman ko ang laman ng puso at isipan mo. Ang mga tulad mo ang nilalapitan namin. Isa ka ring alagad ng dilim. Punong-puno ang puso mo ng kasamaan at makakatulong sa amin upang patuloy na makapagasik ng lagim. Ay siya nga pala, nalalapit na rin ang katapusan ng buhay ng tatay mo. Tama na. Nagmamakaawa ako sa'yo. Binabawi ko na ang sumpa na ginawa ko sa kaibigan ko. Wala ka na magagawa, Ana. Mangyayari ng dapat mangyari. Huli na ang lahat para bawiin mo yun. Magbabayad kang bruha ka. Papatayin kita. Mag-iingat ka sa sinasabi mo, bata. Lahat ng lumalabas sa bibig mo ay posibleng bumalik sa'yo. Paalam na, Ana. Kinabukasan. Tay, ang sakit ng ulo ko. Napakasama mo, Ana. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin talaga ako tinitigilan. Hanggang kailan ka ba pahihirapan ng mambabarang na yan? Sino ba talagang walang awang may gawa sa iyo nito, anak? Kung pwede lang akuin ang sumpa sa iyo ay ginawa ko na. Ayaw ko nakikita kang nahihirapan at nasasaktan. Tay, si Ana. Siya ang may gawa nito sa akin. Siya po ang nagpapabarang sa akin. Ano? Si Ana? Yung matalik mong kaibigan? Ay, Diyos ko naman. Bakit? Anong dahilan niya para gawin sa iyo to? Ha? Mahirap pong paniwalaan, pero walang imposible sa taong punong-puno ng galit at inggit ang buong pagkatao. Nakipagkaibigan ako sa isang tao na akala ko ay totoo. Isang malaking pagkakamali na nagtiwala ako sa kanya, Tay. Buong araw na iniinda ni Lorna ang pananakit ng kanyang ulo. Buti na lamang natapat na wala siyang pasok ng araw na yon. Pinuntahan siya ng albularyo at binigyan ng pansamantalang lunas sa sakit na kanyang nararamdaman. Bandang 5:00 ng hapon, habang nakaupo sa balkonahe, malayo pa ay kilala niya na ang babaeng naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Lorna! Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din naman ang mukha mo para magpakita pa sa akin. Ano, masaya ka na ba na makita ang kalagayan ko ngayon?
Hindi ka pa ba nakukontento sa lahat ng pasakit dahil sa pagpapabarang mo sa akin? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo ako mawala sa buhay mo? Sige, patayin mo na ako. Patawarin mo ako, Lorna. Hindi ko sinasadya. Nilamon lang ng inggit ang puso ko. Oo, naiinggit ako sa'yo. Ikaw kasi ang mahal ni Leo. At pati sa trabaho, ikaw ang paborito ni boss. Lahat ng mga bagay na gusto ko nakukuha mo. Samantalang ako, heto, puro kamalasan ang natatamo. Patawad kung nabulag ako sa nararamdaman ko. Hindi ko binigyan ng halaga ang kabutihan mo sa akin. Sa lahat ng mga nagawa mo sa akin, paano pa ako maniniwala sa'yo? Hindi ko na alam kung kaya pa kitang patawarin. Sobra-sobra na ang ginawa mo sa akin. Oo, alam ko. Pwede mo akong kamuhian sa lahat ng ginawa ko. Tatanggapin ko lahat ng galit mo. Saktan mo ako kung kinakailangan. Pero Lorna, ikaw lang ang makakatulong sa akin para matapos ng lahat ng ito. Lorna, tulungan mo ako. Tulong? At bakit naman kita tutulungan? Sabihin mo nga sa akin. Paano ko maaatim na tulungan ang isang traidor na katulad mo? Umalis ka na, Ana. Umalis ka na dito. Pinagtulakan ni Lorna ang dating kaibigan. Sa halip na umalis ay lumuhod ito at niyapos ang mga binti ni Ana habang humahagulhol at patuloy na nagmamakaawa. Dahil sa pagpapabarang ko sa iyo, buhay ng mga kapatid ko ang naging kabayaran. Buhay ang naging kapalit ng bawat kahilingan ko sa mambabarang na yon. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng lahat ng ginawa ko, Lorna. Kaya nakikiusap ako. Alang-alang kay tatay, tulungan mo ako. Siya na ang susunod na papatay ng mambabarang. Siya na lang ang meron ako. Sa kabila ng galit ni Lorna sa mga nagawang kasalanan sa kanya ni Ana, hindi niya maipaliwanag kung bakit naroon pa rin ang awa para sa patuloy na paninikluhod ng dalaga. Bakas sa muka at ramdam niya ang pagsisisi ng itinuring niyang matalik na kaibigan. Tumayo ka na dyan. Sige, tutulungan kita, pero hindi ibig sabihin na kalimutan ko ng lahat ng kasalanan mo sa akin. Magpasalamat ka, hindi ako kasing tigas at walang konsensyang katulad mo. Gagawin ko to para mailigtas ang tatay mo, hindi para sa'yo. Ayaw ko lang na may madamay pa ng mga inosenteng tao sa mga pinaggagawa mo. Sa totoo lang, kung meron man dapat magdusa at magbayad sa kasalanan na to, ikaw yon. Alam ko, naiintindihan kita, tama ka. Salamat, Lorna. Salamat dahil may kakilala ako na maaaring tumulong sa atin para maputol ng sumpang ito at mapigilan natin ang pagkamatay ng iyong ama. Importante na alam niya kung sino ang punot dulo ng lahat ng ito. Mapandinlang at makapangyarihan ang mambabarang na nilapitan mo, kaya siguradong hindi magiging madali para sa atin na pigilan at labanan siya. Kung sakali man, mas matatanggap ko pa kung buhay ko na lamang ang magiging kabayaran ng lahat. Maraming salamat, Lorna. Tatanawin kong isang malaking utang na loob sa iyo ang pagtulong mo sa akin. Abat, Ana, anong ginagawa mo dito, ha? Saan ka kumuha ng lakas na loob para magpakita pa rito? Kahit babae ka, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka dahil sa ginawa mo sa anak ko. Napakasama mo. Dapat sa iyo ay... Tay, wag. Sapat na mga pinagdadaanan niya bilang kabayaran. At saka, kailangan niya ng tulong natin. Tulong? Aba, ang kapal naman pala talaga ng pagmumukha ng babaeng ito. Lumayas ka kung hindi, talagang tatamaan ka sa akin. Dahil sa patuloy na pagpapaliwanag at pakiusap ni Lorna sa ama, ay kumalma na ito, at di kalaunan ay nalinawan na rin yun. Hindi na rin sila nagsayang pa ng panahon, agad nilang pinuntahan ang albularyong si Mang Lucio. Kumuha ng 2 kandilang puti, timba na may tubig, ang matandang manggagamot. Inutusan ng matanda ang 2 na patakan ng kanilang luha ang balde na may tubig. Agad namang tumulo ang mga luha sa mga mata ng 2 babae dahil sariwa pa sa mga alaala nila ang mga mapapait na nangyari sa kanilang buhay.
Pagkatapos mapatakan ng luha ang tubig, agad sinindihan ng matanda ang kandila at nag-usal ito ng orasyon. Pagkatapos kumuha ng kaunting tubig galing sa timba, ibinuhos niya yun sa ulo ng 2 dalaga. Habang binubuhusan ng tubig si Ana, bigla itong nangisay at sinapian ng mambabarang. Hindi nyo mapuputol ang sumpa. Mangyayari at hindi nyo mapipigilan ang itinakda. Wala na kayong magagawa dahil walang sino mang mahinang nilalang ang makakatalo sa bawat sumpang aking binibitawan. Kailanman, ang kasamaan ay may katapusan. Kung magmamatigas ka'y mapipilitan akong tapusin ka. Sa pamamagitan ng latigong ito, lumayas ka sa katawan ng babaeng yan. Lubayan mo siya. Itong dapat sa'yo. Ha? Sa bawat paghampas ni Mang Lucio ng latigo ay napapahiyaw naman ang mambabarang. Namimilipit yun sa sakit, umuusok at nasusugatan ang kanyang katawan sa bawat hampas ni Mang Lucio. Mas lalo pang binilisan ang paghampas kasabay ng mga orasyon na patuloy na magpapahina sa katawan ng naturang mambabarang. Nagmakaawa yun at maririnig sa boses nito ang labis na panghihina na animoy naghihingalo. Muling nag-usal ng orasyon ng matanda, sabay pinahiran ang noo ni Ana ng krus gamit ang langis. Nawalan ng malay ang dalaga kasabay ng paglabas ng kulay itim na usok sa kanyang bibig. Isinilid yon ni Mang Lucio sa isang bote. Magaling na ho ako. Maayos na po ang pakiramdam ko. Ana, gising. Gumising ka. Ano po ang nangyari sa kanya? Tapos na. Wala na ang sumpa. Naku, nakakapagod yun Nagapi na natin ang kampo ng kasamaan. Hindi na kayo gagambalain noon kahit kailan. Maya-maya ay magkakamalay na rin yung kaibigan mo. Nanghina lamang ang katawan niya dahil sa pagsapi ng mambabarang na yon. Maraming salamat sa tulong niyo, Man Lucio. Salamat sa Diyos at magaling na ang anak ko. Sana'y maging aral to sa babaeng yan. Kung pwede lang ay gusto ko na talagang tirisin yan Tay naman wala pang malay Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin, Mang Lucio. Walang anuman. Ang mahalaga ay magaling na kayo. Heto, isuot niyo ang kwintas ng San Benito. Makakatulong ito sa inyo para layuan kayo ng masamang elemento. Siya nga pala, makakatulong ang pagtanim ng pandan sa paligid ng bahay ninyo. Dahil sa amoy noon ay iiwas ang mangkukulam. Hindi nila gusto ang amoy noon. Maraming salamat po ulit, Mang Lucio. Pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng kabutihang ginagawa ninyo. Nang magkamalay ay nanumbalik ang lakas ni Ana at nagpasya na silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Paulit-ulit pa ring humihingi ng kapatawaran at nagpapasalamat si Ana sa tulong ni Lorna at ng tatay nito na bagamat hindi pa rin naiibsan ng galit ay tumulong pa rin alang-alang sa kahilingan ng kanyang anak. 9:00 na ng gabi nang makarating sa bahay si Ana. Nakabukas ang pinto. Natitiyak niyang madadatnan niya na naman na naglalasing ang kanyang ama dahil sa patuloy pa rin nitong pagdadalamhati. Pagpasok sa bahay ay hindi makapaniwala si Ana sa kanyang nakita. Nakahandusay na sa sahig ang kanyang tatay Pedring. Kulay lila na ang kuko at labi nito. Isa ng malamig na bangkay. Hindi, Tay. Hindi pwede. Gumising ka, Tay. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal ko po kayo. Tay, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Lingid sa kanyang kaalaman na bago pa man naputol ang sumpa ay naisagawa na ng mambabarang ang kanyang paniningil. Makalipas ang ilang araw, naroon pa rin ang labis na pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang tatay at mga kapatid. Kawawa naman yang si Ana.
walang natira sa pamilya niya. Ang chismis ay nakarma daw dahil sa pagpapabarang dun sa kaibigan niyang maganda na lagi niyang kasama dito noon. Ay, kaya naman pala, yan ang balik ng karma sa kanya. Kawawa naman ang pamilya niya na damay patuloy sa kanyang kasamaan. Nakakatakot talagang maningil ang karma. Dahil sa mga nangyari at pinagdaanan ni Ana, kinalimutan na lamang ni Lorna ang mga kasalanang nagawa nito. Pinatawad niya ito at umaasa siya na ang mga nangyaring yun ang magpapabago kay Ana para gawin kung ano ang tama. Sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi na darating pang pagkakataong ito, pero hanggang kailan ako magagalit sa'yo? Tsaka wala naman ako mapapala kung magpapadaig ako sa sama ng loob ko sa'yo. Ay, ayaw ko nang makadagdag pa sa bigat na pinagdaraanan mo ngayon. Basta kahit anong mangyari, nandito lang ako, Ana, ha? Kalimutan na natin ang mga nangyari. Pinatawad na kita. Alam kong mahirap, masakit tanggapin ang pagkamatay nila, pero lakasan mo ang loob mo para magpatuloy. Sasamahan kita malampasan ang lahat ng ito, Ana. Salamat, Lorna. Sapat na sa akin na napatawad mo ako. Salamat dahil matapos ang lahat ay nandyan ka pa rin para damayan ako. Kung may babalik ko lang ang panahon para ituwid ang lahat ng pagkakamali ko, ginawa ko na. Wala eh. Huli na ang lahat. Makalipas ang isang buwan, muling nagkaayos sina Lorna at Leo matapos manumbalik sa sarili nitong pag-iisip at mawala ang bisa ng gayuma. Bukal sa loob na humingi ng tawad si Ana at naging masaya na lamang para sa mas tumibay pang relasyon nina Leo at Lorna. Dumanas ng matinding depresyon si Ana. May mga pagkakataon na tila mawawala ito sa sarili. Hindi na makapasok pa sa trabaho at paulit-ulit na dinadalaw ng matandang mangkukulam sa kanyang mga panaginip. Muli itong sinamahan ni Lorna kay Mang Lucio para malaman kung bakit nangyayari yon sa kanyang kaibigan. Inuusig lamang siya ng kanyang konsensya at nakaraan. Dahilan para pagdaanan niya ito, Lorna. Siya mismo magpapalaya sa sarili niya sa kanyang masamang nakaraan. Kailangan niyang patawarin ang kanyang sarili. Tulungan mo siya, iha. Huwag mong hayaang tuluyan na siyang mawala sa kanyang katinoan. Isa lang siyang biktima ng kadiliman. Ipakita mo sa kanya ang tunay na kagandahan ng mundo kung mangingibabaw ang kabutihan. Ikaw ang magsisilbing diwanag niya. Mula noon, araw-araw ipinaiintindi ni Lorna kay Ana na hindi pa huli ang lahat, na lahat ay may pagkakataon pang magbago. Pinagtiyagaan ni Lorna na alagaan ang kanyang kaibigan hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Minabuti nitong patirahin ang kaibigan sa bahay nila para may makakasama at nakakausap hanggang sa tuluyan na ngang bumalik ang dating Ana. Itinuring nila ito bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya na labis namang ipinagpapasalamat ng dalaga. Maraming salamat talaga, Lorna. Sa kabila ng ginawa ko sa'yo, nagawa mo pa rin akong patawarin. Hindi mo ako pinabayaan kahit hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Hindi ko akalain na hindi lang kaibigan ang turing mo sa akin. Tinuring mo pa akong kapamilya. Ay, lahat naman nangyari at pinagdaanan ko, nalampasan ko dahil hindi mo ako iniwan at pinabayaan. Alam ko naman na pinagsisisihan mo na ang lahat. Sapat na yun sa akin. Kung mayroon man akong natutunan, dapat maging mas bukas ang puso at isipan natin para sa mga taong handang magbago. At ikaw, huwag ka ng ano dyan, ha? Oo, promise. Simula sa araw nito, magiging kontento na ako kung ano man ang meron ako. Kahit kailan, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon na lamunin ulit ako ng inggit. Masaya ako at nanaig pa rin sa puso mo ang kabutihan. Ang mahalaga, marunong kang tumanggap ng pagkakamali at sinubukan mo pa rin itama ang lahat. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya sina Ana at Lorna. Patuloy pa rin ang suporta nila sa isa't isa.
Naging mas matibay ang relasyon nila bilang magkaibigan sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Sadyang mapanlinlang ang kampo ng kasamaan, mas malapit sa mga taong may masamang hangarin sa kanilang kapwa. Kadalasan, inggit ang pinagmumulan na magtutulak sa isang tao na gumawa ng di kanais-nais na bagay. Ngunit ang paggawa ng kasamaan ay walang maidudulot na kabutihan sa sarili at sa kapwa. Bagkus ay nagdudulot lamang ng mas matinding kapahamakan. Hello po mga kaenteng! Napakaganda na naman ng kwento natin. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Shout-out kay Glenda Gilyado from Malaysia, kay Remia Cernicula from Kuwait, kay Lavi Japan. Hello po and happy birthday kay Maria Rosalie Galandes. Noon pong December 10 yan. Sorry po, hindi tayo nakapag-shoutout kahapon. Pero, ngayon, happy birthday. Kay Emrose Strong of Win from Kuwait. Kay Beverly Carbajosa from Kuwait din. Marami sa atin talaga sa Kuwait nagtatrabaho. Mag-iingat po kayo dyan ha. At lagi lang tayong mag-e-enjoy sa buhay. Hi kay Queen Jenny, kay Tiffany Hosaka, kay Inday Lay. Hello din po kay Zin Palencia. Shout out kay Jepoy Hermosa from Qatar. Kay Margaret Osong, kay Marisa Pinca. Hello kay Virginia Belay, kay Violi Leharso. Shout out po kay Angel Monique Alcantara, kay Tahani Vlog, kay Zilfa Hara Reichert from Munich City, Germany. Hello din po kay Virginia Aguinaldo. Shout out po kay Jelord Hambon, kay Alma Naong from Kuwait ulit, kay Carmelita Montemor at Rithel Montemor from Rosalie Montemor. Hi kay Paring Pochep at Bogs TV 02, kay Jessamay Mardocchio at kay Juliana Katigon from Antipolo. Yung pong hindi na shoutout ngayon, meron pa po sa isang araw at meron pa po sa isang araw, isang araw pa. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kwentong Enteng.